What's up, guys? Good morning, good morning, good morning. This is El Capitan, aka Captain Les, and welcome to my vlog. So, for today, ang pag-uusapan natin is basic familiarization every time nasasakay kayo sa barko. So, gaano to ka-importante? Napaka-importante. Siyempre, kahit saan lugar ka pupunta, pag hindi ka familiar dun sa isang area, kailangan mong pag-aralan yun, unti-unti. Diba? Para maging familiar ka kung ano yung in and outs nung pupuntahan mong lugar. Ganon din sa barko. So sa barko, merong basic familiarization na sinasabi. So una, pagsakay mo sa barko, sasalubungin ka ng karelyebo mo. Kasi may turnover na tinatawag, no? So yung turnover na pinag-uusapan natin, kung ano yung, halimbawa, kung OS ka nung una, yung ka-turnover mo OS. Yung disembarking na OS, yung pauwi na OS, ituturo sa'yo yung mga basic na ginagawa niya sa barko, yung mga duties and responsibilities niya na ito-turn over sa'yo. Ganon din sa kahit anong posisyon. Kung ako kapitan, yung kapitan na papalitan ko, meron na siyang mga pointers kung ano yung mga susundan ko, kung ano yung mga gagawin mo sa barko. No? So aside sa theory mo dun sa pagbaba mo or yung napag-aaralan mo sa school na mga basic na ginagawa, dito naman actual na ituturo sa'yo kung ano yung mga ginagawa or kung ano yung mga basic functions niya dito sa barko. Ganun lang din kasimple yun. So aside from that, what I want to discuss to you guys is to familiarize yourself sa una-una sa master list. Kasi yung master list na yan, nandyan yung mga duties and responsibilities natin during drills. Pag fire abandon ship, pag oil spill, nandyan lahat yan. Nakalagay lahat yan. Mababasa mo yung pangalan mo kasama ng ibang mga kasamahan mo na mga listahan, yung kanya-kanya yung duties and responsibilities. Anyway, we'll go about it in just a short while. Nagbibigay lang ako ng brief. No? So ano pa yung mga pupuntahan nyo, yung mga kailangan nyo kapituduhin. So pagpunta mo sa kabina mo, check mo kung nandun yung life-saving appliances mo. Check mo kung nandun yung life vest mo at saka yung immersion suit. Kasi yan yung dalawang laging nasa kabina mo. In case of emergency, yan yung laging mong kukunin. No? Yung life vest mo at saka yung immersion suit, no? So what else? Ano pa? After nun, tignan mo yung fire plan. Kasi sa fire plan, nandun yung mga life-saving appliances mo. Kung ilan yung life buoy, ilan yung life ring with light, andyan lahat yun, no? Nakikita mo lahat dun yun. Tapos, bawat barko meron siyang palapag or yung deck na tinatawag. So, bawat deck na yun, malalaman mo kung ano yung nandun sa area na yon. Like, halimbawa, kung nasa A deck yung kabina mo, ano-ano pa sino yung mga kasama mo sa kabina para ma-familiarize ka, no? So, of course, importante to know the fire exits kasi both sides yan, pabor-estribor, may tinatawag ng pabor-estribor, merong exit yan, each side. So, syempre, kailangan familiarize ka dun sa safety, no? Especially, yun ang pinaka-importanting tinuturo sa pagsasakay ka ng barko, yung safety natin, diba? So, for today kasi, I told the boys, kailangan namin mag-familiarization kasi nga, kaka-join lang namin. So, kailangan maikot yung functions ng yung barko, no? Yung mga basic na duties and responsibilities kailangan matignan. From bridge, yung mga equipments niya, pababa sa makina. So, ganun talaga. I make it a habit pag sumasakay ako ng barko, especially kami ngayon, lahat kami bago. Naiwan ang luma lang dito si chief mate, si second mate, kadete, and oiler. So, lahat bago. So, lahat kailangan na ipag-aralan yon one by one. No? So, ibibigay ko din sa mga opisyal ko, hayaan ko sila magsalita, hayaan ko sila magturo kung ano man yung gusto nilang sabihin dun sa mga equipments, dadagdagan ko na lang if ever. And besides, pwede naman tayo magpunta sa details sa susunod ng mga vlog. Okay? So for today, yun muna guys. And pupuntahan ko sila sa taas kasi dun yung meeting point namin sa bridge. Tapos magpa-familiarization kami. Mula sa bridge, lahat ng equipment doon, lahat ng functions, makikita nyo, pababa sa lifeboat and rescue boat. No? Pati dun sa emergency generator down sa makina. So kung ma-accomplish namin ngayon yun, makikita nyo lahat sa vlog. If not, sa susunod na vlog naman yung sa makina pababa. Okay? So let's proceed.
Okay. So, andito ako ngayon sa room ko. Hindi ko na kayo iikot sa room ko dahil magulo pa. Pero ang sinasabi ko kanina, yung kailangan yung i-check yung safety equipment nyo. So, ito. Andito yung life jacket ko. Ayan. As you can see, andyan yung life jacket ko. At saka yung tinatawag na immersion suit. Ayan. So, andito yung life jacket ko at saka yung immersion suit. So, makikita nyo to kung paano i-don sa bridge, ituturo namin doon. Okay? So, yan yung kailangan nyo din unang i-check pag nagpunta kayo sa kabina nyo. Make sure na nandyan yan. Life jacket mo at saka immersion suit. Okay? Okay. So, paglabas ko ng kabina, ito yung tinatawag ko na exit na kailangan nyo maglaman. Yan yung fire door exit. So, in case of emergency, dito ka lalabas. Dito may lock kami. Yung security point siya. So, tatanggalin mo lang yan kung bubuksan mo na yung pinto. Yan yung palabas ng barko. Okay? Tapos yan. Malamig mo yung palabas ng barko. Yeah. Okay. So, ito yung hallway na tinatawag. Ayan. So, yung ulong ko. Kabilang side. Ayan. Yung galing ko. So, yung sinasabi ko sa inyo kanina, each vessel, meron siyang deck na tinatawag. So, upper deck, A deck, B deck, C deck, and navigational bridge deck. Okay? So, ano-ano laman ito? Lima ako, nasan ka ngayon? Naka-highlight yan. Ako, nasa C deck. So, yung kwarto ko, nasa C deck. Kasama ko sa kwarto, si segundo, tercero, kwarto niya, third engineer, second engineer, chief engineer, first engineer. So, yung mga official dito sa tour namin sa tech, C-Tech dito sa C-Tech yung mga official. No? So, aside from that, ano pa yung nandito, yung pinasabi ko lagi nakapaskil sa hallway, yung lagi yung titignan din. Ayan, no? Life-saving arrangement. So, ano ba makikita? Kita mo dyan. Importante yan, makita mo. Meron ka palang mastering station, 3. Meron kang lifeboat. Meron kang rescue boat. Lahat ng details ng life-saving appliances, life-saving arrangement, nandito. So, hindi ka na maliligaw. Makikita mo yung mga importante kailangan mo. Yung immersion suit, life jacket. Sa proa, halimbawa, nandun din yung dalawang life jacket, 2 immersion suit. Meron din siyang life buoy. Okay? So, anyan lang. Makikita mo lahat yan. So, importante, i-consult mo yan pagdating mo sa barko. What else? Ito po yung sinasabi ko. Ito yung tinatawag na master list. So, ano yung mga nakalagay sa master list? Nandiyan yung mga pangalan ng crew sa barko. Tapos, kung ano yung trabaho nila. Halimbawa, nakalagay sa akin, master. Yeah. In case of emergency, during fire, ito yung trabaho mo. On the bridge, overall in command. During abandoned ship, on the bridge, overall in command ka pa rin. During emergency steering, on the bridge, general command. Oil spill, overall command of all operation. Ganon din sa man of report. So, lahat ng crew sa barko, kita mo, from chief officer, second chief engineer, nandiyan yung duties and responsibilities namin. So, madaling i-consult. No? Check nyo sa barko yan. Okay? Each deck meron yan. Okay? So, bababaan naman ako ng deck, no? Kaya, so galing sa C-deck, nakita nyo, C-deck yan, bababa ako. So, nandito na ako sa B-deck. Sa B-deck. Research long breathe. Very good naman na. Hi! So, ano yung mga nandito? Dito naman yung mga ratings. Nandiyan yung mga rooms nila. So, sila ang mga nakalagay sa B-deck. So, ganun pa rin sa B-deck. Merong life-saving arrangement. Merong master list. Hindi importante mga pinukonsult mo sa barko. So, again, mapapara mo ako. Ayan. Bawat deck, makikita kayo yung EEBD, Emergency Escape Rating Device. So, i-discuss din namin sa Rich. A deck.
natin. So, ano yung mas needed? Ship's office, ganun pa rin, maraming plano ng bago. So, yun, damage control plan, life saving arrangement, tapos yung fire control plan. So, nandito naman ang mga firefighting equipments, makikita mo dito. So, yan, importante yung consult mo din yun. Wala pa yung mga nandito sa ATEC namin. Nandito yung officer's lounge. So dito kami nagkakanta, nagpa-party, kumakanta. Meron kaming officer's dining, dahil kami kumakain. At dito yung general arrangement capacity ng barko. Isa din sa kailangan kinukonsul. Okay? Okay, so nakit na tayo guys. See that? Nakit na tayo going sa bridge. Kasi doon kami mag-start ng familiarization o ba? I-discuss namin yung mga firefighting equipments doon sa bridge. Yung fire street. So, akit pa ako sa taas. Nandun na sila. Hihintay na sila sa akin doon sa titigil natin. Kung ano na ba mga equipments na makikita sa bridge. Navigation and bridge. Okay? So, good afternoon guys. Good afternoon. Amen. So, ito yung start natin. Ginagamit sa in case of emergency. So, kung may abandon ship, kailangan dalhin din natin to. Nakalagay ito dun sa bridge, at saka may isa dun sa lifeboat. Kahit ito nakalagay sa bridge, pag abandon, dalhin din natin to. Para may tayo. Marami tayo. Para in case nga, nag-abandon tayo, may makita tayo. Tsaka lang natin to yun. Pag makita lang tayo na malapit. Kasi pag yun natin to, tuloy-tuloy, ubos to agad. Pag-active ito. So makikita lang to sa X-band radar. 10 cm. Itong start natin ito. Kung mag-place naman tayo nito, ibaba na natin ito. Tapos pag ginamit yan, gano'n na lang katagal? 48 hours, tama? Pag in-start mo na, so 2 days na lang. So mas most likely ang mas maganda dyan, gagamitin natin yan pag alam mo meron na malalapit na barko sa paligid. Okay? Sayang battery. Then additional ang paglagay niyan, kung may tayo, yung pole ba, pole. At least 1 meter. Kasi extension kasi mas maganda yan pag naka-pole. Angat. Dali siyang manik. Ilang miles yan? 6 yan. Kasi natin maganda sa 12. Okay, sir. Okay, testing. Sige. Yun. Ganda tingnan, no? Yan, pag may makita kayong ganyan, start yan. Start na yan. Yeah. So yung glip na to yan, di ba? Sa ibang susat sa actual na kasi yan tayo nag-send eh. Doon sa iba niyan, dot siya, no? Dot na gano'n, tinutumbok yung vessel kung saan, kung saan talaga na Saan siya, bearing niya. kung saan ang bearing niya para matatagos niya. Nakita nyo ngayon, circle. Kasi nandito kasi tayo. Okay? Next. Ating 8 days, parehas lang yan sa kabila. Sige. Ito. Ang advantage nito, madaling gumawa ng distansya. At saka kung updated naman yung mga charts natin, mas magbilis ko agad magbibigay yung distance namin yung engineer. Ano pa ba? Makikita mo agad kung saan ka dadaan, makikita mo yung mga bahura. Kaya, ayun. Madali lang siya gamitin. Kaya para ka lang naglalaro ng computer. Tapos ito yung radar natin, X-band, yung para sa radar.
Kapag naman maraming mga fishing boats, lagi binubuksan namin ito. Kasi mas maganda kasi siyang pumick up ng mga maliliit na mga bagay pa naman. Diba? Ito. GMGSS radio natin. Kung halimbawa, magkaroon ng abandoned ship, pwede natin dalhin to. Tatlo to, tapos meron tayo spare na 3 battery din. Maganda siyang gamitin. Tanong, gentlemen, ano ang kaibahan yan sa mga portable radio natin na hawak-hawak ngayon? Yung hawak-hawak natin, yung mga ginagamit natin, ano ang difference niyan? Mataas yung frequency natin. Taas ang frequency side pa, yan yung nakadesign para sa emergency sa general ng barko. Ibig sabihin, pag nadala yan, pwede kang tumawag sa Sa ibang barko. ibang barko. Yung mga radyo natin na hawak na yan, hindi makakatawag sa ibang barko yan. Pero ito, pag dinala nyo, makakatawag kayo sa ibang barko kasi meron siyang channel 16. Yun yung distress channel na tinatawag. Parang bali portable na lang siya, portable beach. Kasi yung beach natin nandyan. Hindi naman pwedeng tanggalin natin yan pagkabandon. So ito, kaya kailangan idalhin natin ito sa night craft or sa night boat. So, may naka-assign. Segundo Ako, sir. Siya nagdala. Anyway, nandyan lahat yan sa master list. Yung duties and responsibilities, din yung dadalhin yung pag-abandon ship to the abandon ship. Si Ricky, ano yung request mo? Emergency steering. I-discuss Yung nangyari natin. sa concert sa Mantok pa, sir. Ayun, importante yun. I-discuss natin yun, yung non-palog. Pinayin mo. Ito. Ay, Sik. Sik, try mo na yung non-palog. Yung pinaka-importante yan, tama yan. Magaling ka mag-discuss. Ay. Oh, isa nag-discuss nung una eh. Ito yung review. I-try natin. Kapag sakali diba nagtitiman yung mga AB, si Memplang, yung steering, ito na yung gagamitin natin. Kasi kung mapapansin nyo, then yung susunod yun. Susunod siya, di ba? Babalik siya sa mid-chip. Ngayon, kung masira man ito na yung gagamitin natin ng follow-up. Lagyan nyo siya dyan. Ano lang. Yun lang. Yung balik mo lang siya ulit. Saan mo siya gusto. Yan. Kasi maraming hindi nakaintindi nung nakaraan. I-review. Magandang tanong yan, traffic yan, yung mga ibang yung mga hindi na sumunod agad, hindi na i-transfer agad yan. Sa iba nun, sir. So, nagpanik. Yan din yung pagbaba nyo sa makina, yung sinusundot doon ng mano-mano. Sa steering. No, may sinusundot doon na pabor o strebor. Ano ba yung Solenoid. Paano ngayon doon? Ganyan, sir. Hindi na sila. Yun lang. Pag lalo na yung mga EV na nag-jack. Kaya kasi nasisira dito, hindi nila ina-adjust dito sa drop mode. Meron kasi dyan na balas. Ano ito? Dead. Oo. Balas, full, saka eco. Kung sakasakaling meron tayong laman, nilagay nyo siya sa full. Pag hindi siya nilagay, mapapansin mo bakit parang hindi siya sumusunod hanggang sa masira na dito. Nangyari sa amin yun sa kabilang barko ko. Hindi ina-adjust itong mga ganito. Ayun, tsako eh. Mano-mano mga AB ngayon. Life jacket, immersion suit, tapos yung ano natin, itong kuhan yata to, parachute yata to. Dalawang immersion suit, dalawang life jacket, line throwing. So 12 ang parachute, hindi itong kuhan na, hindi ang tinabi lang. Ang ibig sabihin nasa loob may portable na sige third. Buksan tapos ay pinang. Nakasilba? Hindi naman. Buksan mo para masakita mo. So, ito naman yung rocket parachute flare natin. Ginagamit din natin in case of emergency. Sa gabi o sa araw. So, ang operation nito, ang liwanag nito, about 30,000 candle light. Ganon siya kaliwanag. Tapos, mag-burn lang siya 40 seconds. So, pag-operate ito, buksan lang to.
Ito, tanggalin. Yan. Tapos huwag niyong ilapit dito kasi pasok kayo. Layo nyo. Ano nyo. Tapos hila. Hila nyo dyan, automatic yan, lipad. Tapos, So anong ano so yan? mga 300 meters to siya. Ang layo ng taas niya, abutin niya. So anong color yan pag nasa taas na? Orange to ah. Red parachute flare yan. Red orange. Red orange. Red orange. Ano nakalagay dyan ngayon? Red. Okay, so ang mas much better na ginagamit yan sa gabi. Sa gabi yan. Kapag gabi talaga yung ilaw niya. Meron naman pang umaga, yun yung tinatawag na smoke signal. Yun yung orange. Sa binabalibag naman doon. Meron ba tayo dito? Kuhan, sir. Okay. Sa kan. Sa Nasa ano, sir? Sa imo. Sa light boat, meron doon 6, 4 na flare, tsaka 2 smoke. Sa light boat. Hindi nyo yung sindan, tinatanong yan sa mga authorities eh. Oh, yun. Kung saan nakalagay, ito tandaan nyo dito sa may nabig signal grid sa locker. Susunod natin isang line throwing appliances natin. Ginagamitin to natin pag nagsisintay ng messenger line kung may rescue. So madali lang, buksan nyo lang to, in nyo lang 45 degrees. Dapat yung sa side, yung sa, hindi ka again sa wind yung tira mo kasi hindi siya abot dun sa specific niya na nalid kung ikaw ang kadete, ikaw lagi tatanungin ng authorities dyan. I-assist mo si third mate. So next, life jacket. Ito yung life jacket natin dito. Ibang barko, iba. Dito, iba naman. So, pagsuot nito, Sabi, naka-live ka, di ba? Naka-live ka ba? Naka-live ka. Picture. Hala ko, naka-live ka eh. Pasimple lang ba? Mas maganda nga siguro yung binidyo nyo eh. Kasi pag nakalimutan nyo, yun yung balikan. Yan ang tingnan. Oo. Pero ito na lang, subscribe na lang kayo. ayan, suot nyo. Tikit. So sa actual, gentlemen, take time dun sa i-familiarize nyo lang yung sarili nyo dyan sa donning ng life jacket. Kasi pag kami mga authority especially, hindi po pwede yung ganyan na tinutulungan. Especially lalo na pag emergency din. Pag sa sarili mo, tatawag ka pa ng magsusuporta sa'yo para ano. So, ganyan ang pagsuot. Ito, under to automatic pag nabasa sa tubig, dagat, maalat, under to. O, daso ko naman dito ng konti, Dad, para makita namin yung pagka-model mo. Lecture na, Mark. Smile naman dyan. Smile. Okay? Next. Yung mga training mo sa Admiral ba? Barin mo yung Okay. So, sunod, immersion suit. buksan mo Ito, yung zipper. susutin natin pag abandon ship kasi para yung lamig sa katawan natin, di basta lalabas-labas. Ano ba, yan lang siya sa loob. Lalo na sa malamig na lugar, talagang magagamit natin ito. So pagsuot nito, tanggalin nyo lahat ng matutulis na bagay sa katawan nyo kasi mabubutas to. Pilit support. Support. Oh, sige. Trainings para isa. Ay, Bali na. So pagsuot nito, mas maganda nakaupo. ang sito na. Paris. Paris. Upo ka. Buka mo na. Dito. O yung post mo. Punta ka dito. Nakaupo. Suot. Para maliit yung Sabi ko na dapat si Eli dapat.
Tapos unahin niyo yung kuluhan. Kita. Talo pala malaki dyan. Talo pala. Di ba kasya? Isang size lang sa sapat. Minat. Mas dapat kawan mo malamig. Ayan, tama lang. Isang malawak. Pasok na. So, pag sinipir ito, tingala kayo. Baka sipil kasama yung ano yun. Sigil si Junjun. O sumapit. Amor, iguno nyo. Para si Spider-Man. Abingger niya sa Subukan mong lumakad, nakakalakad ka ba? May test yan, ano? Okay na. Pulutin mo ito ngayon, doctor. Pulutin mo yung ballpen. Kung kaya pa eh. Tayo. Subukan mo lang. Toothpick. Toothpick. Ayun yung ano eh. Okay, so yan ang importanteng dinadala. Dinadala nyo pagka nag-abandon ship tayo, dinadala nyo yan. At immersion suit at saka yung Jacket. life jacket. Wala na yan, dito natin. So, pwede natin lagay doon sa gilid. At least safe na siya. Kung magka-abandon ship man, di natin makapula yung kayo, nandun sa labas, libre. Di ba? Dadalhin talaga yan, dadalhin. Hindi ibig sabihin, pagdating sa masasession, sinuot, hindi, dadalhin lang ka, libre. Pupunta tayo doon sa forward, doon ang mga ano nito, valvula. Ito yung tinatawag natin na water ingress alarm panel. Dito natin malalaman kasi cargo hold number 1, 2, 7. Meron din tayong boson store, copper dam, and forpick. So, obserbahan nyo na nakailaw yung forpick. So, ibig sabihin yan, may laman. Kasi nakailaw. Airports type, hindi siya sensor. Pag sinasabing airports type, airports type siya, parang tubo lang siya napupunta. Instead of makikita nyo sa budiga, di ba, may mga parang glass na sensor na may main, may pre, tapos may main. So, ang sa budiga naman dyan, ang makikita natin, isang tubo lang yung labasan. Parang copper tube. Binubugahan niya ng hangin palagi. Di ba? Nagbubuga na nga kasi airport style. Sa level, yung tubig, kasi tubig talaga ang magbabara niyan eh. At ang level ng tubig umaakyat hanggang sa height na nag-aalarma na siya. Alam naman natin may tubig na level. Then, another alarm is meters. 2 meters. Aalarma. Yan sa budiga. Yan ang sa budiga. So, ang gagawin natin, anong gagawin natin? Alvin, anong gagawin pag ganyan? Unang gagawin natin pag nag-alarma sa Budiga City. By sounding. Soundingin natin yung bilges. So pag may tubig, pop out natin tubig. So that is for the cargo hold. So makita din natin meron tayong boson store. Meron tayong forpick tank. Bakit meron ang forpick tank? Meron siyang sensor. So kasi yan eh, yung critical na tank yan eh. Nasa pruwa kasi, foremost tank kasi yan eh. So, kailangan ng sensor. If ever empty siya, hindi natin alam, butas na pala, pinasukan ng tubig, yumuko na yung barko. So, nilagyan ng sensor. Dahil kahit 2 meters, 1 meter, 0.5 meters pa lang tubig pumasok, nag-aalarma na. Alam na natin. Then, another is the boson store. Boson store is level ng ano natin, itong blindek. So, meron din tayong tinatawag doon na airports type pa rin na sa kuha na nga sensor. So pag nasok na naman yun siya, mag-alarma naman yung boson store. Ang kagandahan lang sa boson store, dahil pwede natin siyang buksan ang valvula remotely. Pag sinabing remotely, hindi mo na kailangan pumunta pa sa pruwa para buksan yung valvula. Saan natin i-control? Ito tinatawag nating dewatering control panel. So nakita natin, nagpupula ang boson store, may tubig to. Ano na gawin? Malakas ang alon, hindi tayo pwedeng pumunta sa pruwa. So, ngayon, meron tayong isang
pwedeng gamitin na magpapabukas ng balbula. Yun ang tinatawag na dito, may control select. So, at C, usually, naka-remote talaga yun siya. Dapat naka-remote. Kasi pag hindi naka-remote, hindi mo mabuksan by remotely yung balbula doon. Ang local, ginagamit natin in port, kaya dito nakalagay, port at C. So, ilagay natin sa remote, dahil nag-alarma. Then, ito yung Boson Store. Button. Ilagay natin sa remote. Pindutin ang button. Press the bell or press the button. Iilaw to, iilaw. Subscribe. Iilaw to. Habang ang indicator doon na balbula, umiikot yan sa ikot yan doon, ikot. Ito naman, galing dito, puti. Pagka fully open na yung balbula, nilipat na yan sa kulay green. Okay. Nilipat na. Ibig sabihin, bukas na yung balbula. That is now the time na magpapaandar na tayo ng GS pump. Or if ever yung natin, pagbalik ka sarado, pabalik na sa or mawala yung ilaw. Ito, nakailaw ito eh. So, ibig sabihin, sarado siya. Sarado yan. So, yan ang isang way na mag-dewater tayo ng Boson Store na hindi natin kailangan pumunta sa proa. Same as perfect tank. Ang perfect tank, hindi lang natin talaga kasi mas maganda kasi ginagamit naman natin ang perfect na magpa-pump out, pump in tayo. Usually, puerto eh. Mas maganda talaga yung makita natin doon sa kuberta ang remote. Ang balbula, open and close. Ito remote din, pwede din to. Pwede rin gamitin. Pag hindi tayo nag-alarma ang perfect at hindi tayo makapunta doon, gamitin din to. Pwede rin to. So, dalawa. Pwede. Boson Store, saka perfect tank. Remote. Lagay sa remote, huwag niyo kalimutan. Di man mabuksan ang balbula. Naka-local pala. Subukan nyo to, hindi ito mabuksan. Pag naka-local, pindutin, kahit anong pindutin, hindi mabuksan. Kasi pag ibig sabihin naka-local, doon ka mag-operate. Doon ka mag-operate. So, Pansin nyo, halimbawa, alis na tayo. Tatawag kami sa makina, may pundi na ilaw. Tutulog ito. Alin man sa mga, ito sa toot, kukulay pula. Kaya alam namin na, brother, pakipalit dito sa paburo kaya distribute. Yung ilaw. Ito yan. Yan. Ngayon, ito naman yung ating steering. Number 2 and number 1. Madali lang naman siyang i-operate. Kapag gusto mong patayin, stop. Pag gusto mo siyang i-open, press mo lang yung green. Malalaman mo yan, meron niyang ilaw. Dito. So ngayon, ano yung nakailaw? Anong steering tayo ngayon? Ngayon ay number 1. Ito, may ilaw na green. yan. Ito. Okay, number 1. So ang operation yan, start mo muna yung 2 bago patay yung 1. Dito, sir, Patay. patayin mo muna lahat. Patayin mo muna, ilagay mo muna siya sa manual. Manual. Tapos, i-off yung steering. Patayin mo muna yung isa bago ka magbukas ng isa. May delay seconds. So kailangan may katulong ka dun sa kabila, yung EV, tsaka ikaw dyan. Oo, sir, ano mo na. Tapos yun. Every noon, pinapalitan namin ito. Kasi yun yung sabi na abutan namin. Yun lang. General alarm. General alarm, kung sakasakali, pag inakit ng pirata, kagaya na nangyari sa amin sa Northsdale, inakit kami ng pirata sa Singapore, general alarm. Inakit kayo ng pirata? Kami rin sa... Napakaswerte mo talaga. Swerte! Inakit ng pirata. Asan si Kadete? Dete, halika dito ka dito. Ikaw dapat ikaw ang tawag dito, ikaw ang laging nangunguna kasi gusto mo matuto eh. Ganun yun. Asa si Kuan? Kasi meron tayong detector, smoke detector, tapos heat detector. Dito, ang pag may na-detect, ang inaano kasi namin dito, pag may na-detect, nag-alarma yan siya, tapos nagdi-display dito yung location. Location, nagdi-display dito. So, ang ginagawa dito, may mga zone kasi ito. Maraming zone.
di ba? May malason. Kung lalo na sa makina na yung sa workshop, di ba? Magbi-building kayo doon or may ano siya doon. Oh. Usually, inaano nila yan eh. Parang ina-isolate ba yan? O ina-isolate? Parang hindi siya mag-alarma ng alarma. Dito yan sa Mino. Kaya yan. Marami complicated siya dito kaya basic lang ang inaano natin. Basic lang ang tinuturo kay marami ito. Alarma. Kasi So, ang main function naman main yan, function. sabi nga ni Alan, basic lang. Ang main function yan, para malaman ka agad ng bridge. Okay, sir, kung nasa yung fire. Kung nasa yung fire, in the case ng fire, masabi ka agad. Ma-inform ang crew. So, ang protocol, once nag-alarma, tingnan ko sa nag-alarma dito, nagdi-display. Then, minsan ito may printer din. Then, if ever nasa makina, tatawagan ng makina. Kung pa-check kung meron talaga. Usually, palaging may fault yun eh. Sa buhay. Diba? Oo, palaging may fault. Basta, ang basic na lang tayo kay kung susunod din, mataas. So, nag-alarma siya sa makakakaan siya ng heat at saka smoke. So, nag-alarma. Then, pag dito tayo sa bridge at fault man lang, reset. Then, pindot na lang reset. Then, silence pa siya. Yun lang. Excuse sir, detector natin. Yung push button, makikita ba dyan sa monitor kung gagamitin yung push button natin? Parang hindi yan. Ibig sabihin, Mag-a-affect ba? Mag-a-ano ba siya push dyan? button ang ginano Ayan mo. ba? O, sir. Kunyari, di ba yung push button natin hindi siya gumagana. Tapos sira siya. Ginamit natin ng crew natin ngayon. Makikita ba? Parang hindi. Kagaya nito, Yes, sir. ito hindi. Kung saan ang zone na inano mo, pinisting mo, yun na rin mag-a-appear kung saan ang zone. Wala ibig sabihin na pinos ang button, na-detect ng heat detector or smoke detector. Basta mag-alarma na lang siya kung saan zone. So makita mo, usually, karamihan talaga may fault, ang makina talaga. So, siyempre, di maingay, reset or silence or tawag makina. May alarma sa So, i-check. Diba, raise the alarm. Tapos inform the bridge. So pag nakita kayong may sunog doon, hanapin nyo to, kalimitan makikita nyo to malapit sa exit doors. Doon talaga to. Tanggalin nyo lang yan, tapos i-post nyo lang to. Sagit to eh. Automatic na yan, mag-alarm. Tapos inform yung bridge kung saan yung banda yung alarm para malaman agad. Ito yung gamit nito. Itong remote control fire alarm button. Ulit. Click here. Yung sinabi mo, yung ibang model. Para ma-discuss lang, yung ibang model. Itong mga emergency na katulad itong buto, no? Mayroong ibang modelo na salamin siya. Wala siyang pipindutin mo sa gitna. Kundi ang salamin, broken talaga, biyakin talaga yan. Pero itong model na ito, may button ito, kaya pindot lang. Kaya nakita ko parang nakita ko si puti Pero medyo itim eh. Yung ibang ano pa niyan, yung ibang PSC pa niyan, pagka yung katulad na binabasag, tatanungin ka nun. Nasabihin mo talaga, pag may babasagin mo yung in case of emergency, ibang PSC tatanungin yun. O gagawin mo kasi may seal yung babasagin mo talaga yun para mag-grace ng emergency just in case mayroong Alright. Ito yung CO2. 21 kilos to. Ito naman yung foam natin, 9 liters. Sa dry chemical. So ginagamit yung CO2 natin pang electrical fire. So madali lang din gamitin. Tanggalin tong pin. Hawakan to. Siguruhin na dito tayo mawaka. Huwag dito. Kasi pag ginamit to, manikas kamay no, malamig to. Sobrang lamig. So pagtanggal, buhat, press mo lang. Tapos aim sa fire. So again, anong klase sa fire niyan? Din-extinguish niyan? Gentlemen, kadete, para saan yan? Saan siya na? Black cadet. Saan pare yung diniscuss niya, no? Saan? Electrical fire. So next is ang foam fire extinguisher natin, 9 liters. So ito naman ginagamit natin mostly sa mga oily fire. Kasi ito, may foam to. Yun yung Blanketing. sa ibabaw i-blanket na yung yung kahit para mawala yung buhay. So tanggalin nyo lang to.
Squeeze. Ito. Squeeze pa yan, sir. May dalawa to. Pwede nyo diretsuhin ganon. So, yun. Ah, direct yun. Hindi na yung inaano, sir. Pwede nyo diretsuhin ganon. Or pwede nyo itaob. Taob, bitso taob. Itaob sa Bagsak. bagsak nyo. Ano na, Uy, uy, tulog naman. So, paano ang aiming yan? Third. Since smoothering yung tawag dyan, smoothing, i-aim mo dun sa patagos dun sa ano. I-smoothering niya pababa. Di ba yung iba direct ka dun sa fire? Pag ang fire na sinusunod mo dyan, tatagos mo muna dun sa ano, smoothering, iba blanket niya yung kaya tinatawag na blanket. Hindi mo siya i-aim diretso dun sa fire. Titira ka muna ng angle, halimbawa, pababa. Doon niya mag-i-start ang smoothering yung pababa, hindi siya diretsong aim dun sa fire. Tatabunan niya. So, ito yung bubutas doon sa ano, silyo ng foam. Ito yung foam. Ito yung bubutasin niya. Ang laman naman ito, tubig to. Ito yung foam. Mahalo. Pag once sa butas to, Mahalo. Halo na siya. maghahalo yan automatic. Lalo, baliktarin mo to, automatic yan maghahalo. Kung mag-refill ka yan, third. Di ba minsan ni-refill mo ito Oo, pag na ano na? August. Eh, yan lang. O ito lang, palitan mo. Buo yun. Oh. Tsaka yung tubig. May naka-indicate ba dyan na sabihin natin 10 liters, 15 liters? Kasi pag may PEC na pag sinabi, ikadite. Sabihin, So ito, ano, may pressure. Yun yung maglalabas ng powder dito sa loob. Ganun lang din. Atak. Tanggal. Tapos fresh. Saan yung apoy natin? Gusto niya siyang i-activate, gagana lang siya kapag automatic siya, magkukulay green, no? So, magkukulay, ano yan, ganyan. Ngayon, dapat, galawin mo siya bago mag 12 minutes. Pwede mo siyang i-reset, o kaya, ganunin mo yung egg disk, galawin mo yung egg disk, or i-press mo yung button. Pag hindi niya yan i-press, unang-una mag-aalarma doon. Kapag masarap pa rin ang tulog mo, ay kapitan na mag-aalarma hanggang sa general alarm na. Yun ang purpose naman ito. So merong mga ano yung ano nakikita niyo diyan no, yung mga official. Yung pangalan meron doon mag-a-alarm yan. Pagka hindi na-reset yan, mag-a-alarm sa amin. Ibig sabihin, yung bridge, walang nagjo-duty, walang side arman, either natutulog or ano. Pag para ma-alert yung mga official, para tumakbo ka agad sa bridge, syempre, for safety reason natin, titingnan natin yung navigation. Yan ang importante niyang BNWAS main alarm na yan. Bridge, Navigational, Warning, Alarm System. Kaya BNWAS. Okay? Device. Capacity, 15 minutes na to. Depende sa hinga natin. Kung nervyoso tayo o taranta, bilisan natin hinga, ubos agad. So ginagamit to, hindi sa pang firefighting ha. Pang escape lang talaga to. Yun ang gamit ito. So paggamit, suot. Buksan nyo lang to. Yan, pag ginugot nyo malakas yan, automatic na yan. Bubukas. So, tanggalin ko lang ha, para makita nyo. Ayan. Tapos, suot lang lang. Bukayin mo. Parang punit. maliit ano? Maliit. Wala pa namang spare. Ito mahirap pag ano, tapos higang punit pa. Oh.
Yun lang pagsuot yan. Sir, mababa na po yung ibang business. Tapos, Breathe normally lang para matagal siya maubos. Kasi, ano lang eh, 15 minutes ka to eh. Manual lang pala sir. wala siya bababa na Simbangin siya bago automatic. Ito, pag yung engine. suot o pagtanggal mo nito, automatic na to, maglalabas na to agad ng ano. Kaya pag natanggal mo na to, suot agad. Wala na. Ito yung bukas eh. Ito. Ito. Nakakabit yan dyan eh. Ito. Yan. Kaya pag binuksan mo yan, Automatic yan. Andar na yan. Kailangan mag-suot mo agad pag nabuksan mo na to. Kasi lalabas na yung hangin dyan eh. 15 minutes yun. Oo, 15 minutes sir. Ano daw sila dumating? Bababa na daw yung sa business. Yung iba. Ang iba. Paalam pa. BD. Problema na dito, wala tayong compressor kaya hindi natin mapapractice Wala gamit. pa yung training. Kaya hindi ko training for sa hindi ko lang ako sa nito. Meron yan. Ano sa baba siguro? Sa ano, locker, sa locker. Plus, supply na resolver. Wala man sir. Doon sa pinanggalingan ko, kahit tuwan to sawa ka rin maggamit ito at saka yung kaba. May compressor man na doon sa binabaan ko. silver pa pala ito. Oo, nakasilyo yun sir. $96. Pakarga sir. $964. Tari. Yan lang ba sir? Ay, yung Ano, tuloy-tuloy na tayo? Sige, kuha pala, may isa pang ano. Ito, importante dito yung ano natin. Sir, tuloy-tuloy kami sir. May isa pa tayong ano dito sa bridge, yung tinatawag nating for security. SSES, SSES natin. alert system. Yung alarm ship security alarm system. So may makikita tayo dalawang button yan. Ang isa doon sa kabina ni Kapitan, ang isa dito sa ilalim ng radio. So kailangan nating malaman yan kung saan ang location. Kasi hindi natin alam kung sino sa atin ang maakyat tayo ng pirata. So isa man sa inyo dyan, pwedeng maka-pindot. But Device. Capacity, 15 minutes lang to. Depende sa hinga natin. Kung nervyoso tayo o taranta, bilisan natin hinga, ubos agad. So ginagamit to, hindi sa pang firefighting ha. Pang escape lang talaga to. Yun ang gamit ito. So paggamit, suot. Buksan nyo lang to. Yan, pag ginugot nyo malakas yan, automatic na yan, bubukas. So, tanggalin ko lang ha, para makita nyo. Ayan. Tapos, suot lang lang. Bukayin mo. Parang punit. Maliit ano? Maliit. Wala pa namang spare. So, mahirap pag mag... Ano. Tapos, higang punit pa. Oh.
Yun lang pagsuot yan. Sir, mababa na po yung ibang business. Tapos po, Break normal lang para matagal siya maubos. Kasi, ano lang eh, 15 minutes ka to eh. Manual lang pala sir. Ano? wala siya bababa na Kasi ibang sa bago. Automatic. Ito, pag yung agents. suot o pagtanggal mo nito, automatic na to, maglalabas na to agad ng ano. Kaya pag natanggal mo na to, suot agad. Wala na. Ito yung bukas eh. Ito. Ito. Nakakabit yan dyan eh. Ito. Yan. Kaya pag binuksan mo yan, automatic yan. Andar na yan. Kaya mag-suot mo agad pag nabuksan mo na to. Kasi lalabas na yung hangin dyan eh. 15 minutes yun. Oo, 15 minutes sir. Ano daw sila dumating? Bababa na daw yung sa business. Yung iba. Ang iba. Paalam pa. BD. Problema na dito, wala tayong compressor kaya hindi natin mapapractice Wala gamit. pa yung training. Yan. Kaya training po po sa hindi ko lang ako sa nito. Meron yan. Ano sa baba siguro? Sa ano, locker, sa locker. Plus, supply na resolver. Wala man sir. Doon sa pinanggalingan ko, kahit tuwan to sawa ka rin maggamit ito at saka yung kaba. May compressor man na doon sa binabaan ko. Silver pa pala ito. Oo, nakasilyo yun sir. $96. Pakarga sir. $964. Tari. Yan lang ba sir? Ay, yung Ano, tuloy-tuloy na tayo? Sige, kuha pala, may isa pang ano. Ito, importante dito yung ano natin. Sir, tuloy-tuloy kami, sir. May isa pa tayong ano dito sa bridge, yung tinatawag nating for security. SSES, SSES natin. alert system. Yung alarm ship security alarm system. So may makikita tayo dalawang button yan. Ang isa doon sa kabina ni Kapitan, ang isa dito sa ilalim ng radio. So kailangan nating malaman yan kung saan ang location. Kasi hindi natin alam kung sino sa atin ang maakyat tayo ng pirata. So isa man sa inyo dyan, pwedeng maka-pindot. But atin, lalo na pag ano, may mga hindi natin alam, mga tao, makausap natin dyan, mga stevedore, may nagdi-divorce natin na security. Confidential yan yung security natin. Another is confidential, lalo na yung pinto-pinto natin sa labas na next port natin. Dapat huwag nating divorce yan. Isa ang piniprevent natin dyan, stowaway. Then, hijack. So, kaya na iba, my friend, next port, madali na lang sabihin. Pero ngayon, hindi na pwede yan. Dapat confidential na rin. Silipin nyo lang, nasa ilalim. Ilalim ng radyo. Isang button. Press nyo lang, ha? Didiretso na to. Sinong padala dito? Number 1 ang CSO. Dito sa IPSI, number 1 makareceive. Then another is the Panama. Yung ano natin, register. ICO. Dala din yung ICO. Malalaman nila yan. So, ngayon, napindot na natin to. Napindot at ano pala, yung tinatawag natin na parang fault lang, fault. Paano yan ibalik? Ito, another na naman. Huwag na naman natin i-divulge sa iba to. Bali 5 pindot. 5 pindot. Off, on, off, on, off.
Huwag niyo sabihin yan, kay usually, bakit ginaganon yan, ha? Off, ha? Kasi kanina, in-on mo yun eh. Di ba? So, paano i-off? Pag ginanon mo yung off, okay na yan. So, ibig sabihin pala, simple lang siya pag off. Simple lang. Pag akyat ng pirata, alam nila, pinindot mo na yung ano eh. Di ba? Vitalidad ng pirata, pinindot mo na to. So, anong gagawin ng pirata pagdating dito? I-off niya to. Anong papasok sa utak niya? Isang pindot lang siya, which is hindi. Kaya ginawa, 5. So, atin-atin na rin to. Ha? Off. On, off, on, off. Kasi nauna siya eh. Oh, di ba? Yun, ma-off na yan. Pero kung ang pirata, hindi niya alam yan. Isang pindot lang yan. Yun is, hindi naka-off yun. Tuloy-tuloy pa rin ang transmission. So, okay? Sino ang DPA natin? GPA. DPA. Captain Emiliano. Alternate DPA. Okay. Thank you guys for watching, and please don't forget to like, comment, subscribe, and hit the bell notification para lagi kayong updated sa mga video vlogs ko. Okay? See you on the next vlog!